Maayong hapon no sanan balik sa especially sa mga taga Dipolog no. Minaw karong hapon na unfortunately natay isa ka robbery incident na nahitabo diri sa DIY Torno branch no. Kung diin gitawag sa ato na discovery ning itabo mga buntag na mga around 8 o'clock in the morning na discovered. And then na-report po sa ato around 8:30 AM na. So 2 minutes after giadtuan sa ato ang mga investigators, nakita dito na tinuod na naay gilungkab ning DIY. No? So ang pamaagi sa paglungkab sa DIY, kung makita ninyo ang DIY diri sa Torno branch, medyo taas ni siya, 2 floors no. Niagi sa likod. And then ni cut ni saka dito na ladder dito sa likod going dito sa iyang rooftop sa atop jud mismo. Then gitanggal ang atop, portion sa atop, ni sulod dito sa atop going down to second floor. And then second floor ni ubos pud sila going down to first floor. Kung asa ang opisina nila dito. So pagabot dito kato pangtanggal nila ang katong bolt na may bolt dito tulo ka buok. Gitanggal ang bolt actually wala na abri. Pero ang design magud sa bolt is na ay murag buslot. Dito nila ihulog ang halin sa ilang paninda sa katong previous day. Dito murag gikuot sa using kaning sa tawagan na alambre siguro. Ang way manggod sa pagsulod sa kwarta is na ay bag. So, ihulog nila ang bag. So kato siguro ang gibira sa alambre ang katong mismong bag jud ang nadala, no? So siguro ang laman sa isa ka bag na approximately mga estimate lang nato no nasa mga 40 to 50,000. So amounting to 90,000 actually ang estimated sa DIY na nawala sa ilaha ug nakuha pod accordingly ang katong issued 38 revolver sa gwardiya sa DIY. So kana ang mga nawala dito ug naa ato mga charger ug unsa-unsa pang mga gamit na nakuha dito. So sa ato ang pag-adto initial investigation nato di pa nato ma-ascertain no kung pila jud ang suspect nato kay upon coordination sa personnel sa DIY ang ilahang CCTV is i-request pa nila dito sa central office nila kay wala di ay sila tawagan ni kanang murag dili sila makakuha sa kopya sa CCTV. Murag sa central office to nila. So kato na lang ang among giulat kay kung matagaan ta ato kopya, mahibaw-an na to kung pila jud kabuok ang nisulod ato. Og syempre makakuha pud tag lead sa mga description sa mga suspects. Although natay mga person of interest, kay the way manggod gisulod ang DIY is naapod tay mga inani na insidente sa una. Naatay nadakpan, napailan og kaso, same ang iyahang modus no, same ang modus operandi niya, abrihon ang atop, musulod diha. So naatay isa ka suspect na to na gina-monitor namo karon, tanang mga intel officers nako naa sa ground, nangita og lead no sa ato ang suspect. So, unless otherwise makakuha jud ta sa kopya sa CCTV gikan mismo sa DIY, ma-ascertain jud nato kung pila jud kabuok ang suspect sa pagsulod aning paglungkab diya sa DIY. Usually this past few weeks nag-operate jud me against minors. Every night ginapahigayon na to ang implementation sa ato ang curfew hours. Naapod tay close coordination sa atong mga barangay, especially aning mga central barangay na naa diri sa within the 5 kilometer radius sa Dipolog City. Nagpahigayon mi no, jointly operation with barangays. Katong mga minors na involved sa mga kawat-kawat, usually sa kadaghanan jud diri sa Dipolog City. Halos puro minors ang ato ang suspect sa atong mga kawat.
So this past few weeks, sige tag-operate. No? Daghan kayo nadala diri ng mga minors. Amo ni silang ginafailan. Kasi previously manggod, kung naay inana, murag coordination na lang, turnover na lang diretso sa DSWD or sa ilang ginikanan, dili na ginafailan case kay siyempre minor. So this time around, sa akong panahon, naka-decide ko na amo jud ni filean og case. Although dili man nato mapreso, ma-turnover gapon sa DSWD, pero at least recorded no na kaning mga bataa na involved mga CICL, ipadala ni dito sa RCY sa Pulangco. Pag abot sa Pulangco, mulayas po. Gapon no. So ang ginahimo namo isa sa intervention with barangay is jointly coordination with barangay muad to mi sa mga parents aning mga bataa. In fact, naka-logbook ni sila. Palagbukon jud kay mga parents. Kasi naay plano na pag dili jud makontrol sa parents ang ilang mga anak, ang parents ang atong apason. So sa balaod pwede na to apason ng mga ginikanan ani. Kasi sige na lang balik-balik. Recidivist na jud ang mga kabatan-unan diri. Same gihapon sa mga makita ninyo no, magkalit mag-viral diha kay post dayon sa social media. Sumbaganay mga sa mga imnanan, mga batanon pod. Kaning mga saba na muffler involving minors gyapon. Almost tanan mga insidente na nahitabo diri sa Dipolog, always no na adjud ma-involve ang atong mga minors. That is why every night jud gina-implement na jud nato ang 10 PM curfew sa mga minors na to. Unang ginadala sila diri, then ato pod patawag ang parents nila aron atong i-turn over ang mga parents. Ano mga ginikanan ang uban pod ginikanan no in fairness, wa pud sila kabalo. Ika nang matulog na sila. Mulayas po ng bata, di po nila mapansin na nagdigawas di ang mga bata. So, inana actually ang medyo problema. In fact, dili lang diri sa Dipolog. Sa mga areas po na dagkong mga areas no, nasa Sumunga del Norte, same gihapon ang mga problema na. So, sa karon kaning DIY incident, dili pa ta maka-sure kung minor ba ni, but ongoing man ang atong investigation, ongoing po ang pag-retrieve sa mga CCTV sa DIY, then tanaw na to. Gipabalikan na ko balik ang DIY kung napadala na ba ang kopya sa CCTV aron ma-identify jud nato ang mga involved aning kawat diri sa DIY. Dili po inside job, sir. Isa po na sa subject kay kabalo man tanan sa sikot-sikot. Medyo kabalo jud. Kumbaga included gyapon sa atong investigation ang inside job. Especially so na ang service firearm or ang 38 revolver sa guardias nadala daw. No, to sa gina-check na to, makita man nato na basta naana ang kopya sa CCTV. Sir, regarding gapon sa kawat, sir, no, na ako na siren, sir, kagabi, sir, di sa budya, sir, napo daw ko gisulod, sir, naka-blatter baron, sir? Gisulod na. Usa ka bala gisulod sa kawatan po daw kuno, sir, mga dagko kunong tawo. Nagani kay nakasyagit daw ang tag-iya sa maong balay. So walay nakuha. Wala po may gi-inform man silingan didto. Sige lang. Ako lang siya i-check pero sa pagkakaroon ang na-record na to na kawat kaning sa DIY. In fact, natay mga recorded diha na kawat katong nawala na cellphone, duha kay gayon. Cellphone na recover na to, nadakpan ang mga suspects, katupod bag nagikawat. Actually ang pagkawat dili actually kanang gisulod kawaton jud. Maagihan. Pag-agi makita ang bag, ulbuton, sir. snatch. Inana kadaghanan sa atong mga insidente inana no. Katong bag pod na recover pod na to ang bag, pati ang mga kwarta na file pod na to ang case na ang suspect sa presuhan. Og naapod to wallet na gikuha pod sa isa ka establishment. Nadakpan pod na to no, na recover pod na to ang wallet. So inana usually no. Naganay motor mabilin ang nyabe. Makita sa minor dalo ng motor, something inana no. So isa na sa atong ginalantaw karon kay nakita po na to ang Dipolog medyo nagka-develop po, nagkadaghan po ng tao. Nagkadaghan jud ang tao. So kinahanglan jud na to og kumbaga
i-check ang ato ang especially during night time, no. Og ako untang request, no, sa mga tag-iya sa establishment. Since naaman tay mga CCTV, ayaw lang po siguro na mag-depend lang ta sa ato ang CCTV. Kasi ang kadaghanan jud CCTV, like for example karon na ay CCTV sa gawas unta, wala po nag-function. No? So useless ang CCTV na to. And then naay gwardiya, pero adlaw ra pod ang ginabantayan. Para sa amo manggod, murag mas maayo kung gabi jud. Kasi ang gabi man ang moy tao. Ang prone sa atong mga kawat ang gabi, kadlawon, dili ang adlaw. Kasi ang adlaw daghang man tao, come and go. So kana jud. So ang ako alang hangyo unta as much as possible dungagan na to ang ato ang security by means of kaning providing security guard or katong mga suga. Kasi ang kawatan karon kung asa ang ngit-ngit dito sila mosulod. So once hayag ang palibot sa imuhang tindahan, seldom ang mga kawatan na mosulodan. Padlock. Ay ma-identify sila sa CCTV and then daghang pod pwede makakita nila.